Ayon sa isang ulat ng ABS-CBN noong March 12, 2025, tatlong hukom ang pumirma ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila nito, hindi nagbago ang posisyon ni Senador Robin Padilla at hindi siya sumama sa biyahe ni dating Pangulong Duterte patungo sa Netherlands. Samantala, si Senador Bato de la Rosa ay nagpahayag ng kahandaang samahan si dating Pangulong Duterte. Ayon sa kanya, handa rin siyang sumuko kung kinakailangan. Ayon sa mga ulat, si Senador Robin Padilla ay nanindigan na hindi siya makikisama kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang biyahe patungong Netherlands. Kaugnay ng mga kasong isinampalaban sa kanya, sinabi ni Padilla na siya ay tapat sa kanyang prinsipyo at hindi siya magbabago ng pananaw kahit na may mga opinyon mula sa ibang mga miyembro ng gobyerno. Si Senador Bato de la Rosa naman na dating hepe ng PNP at kilalang kaalyado ni Duterte ay ipinapahayag ang kanyang kahandaang sumama sa biyahe at maging handa ring harapin ang mga kaso na isasampalaban kay Duterte kung kinakailangan. Sa kabila nito, ang mga kaganapang ito ay nagiging isang malaking isyu sa politika na nagpapakita ng mga pagkakaiba ng pananaw at prinsipyo ng mga miyembro ng gobyerno. Ang isyu ay nakasentro sa paghakbang ng Pilipinas sa pagresolba sa mga kasong may kinalaman sa mga isyu ng karapatang pantao at iba pang mga alalahanin mula sa administrasyon ni Duterte, tulad ng mga kontrobersyal na drug war policy. May mga sektor din na nagsasabing ang mga ganitong isyu ay nagpapakita ng mas malalim na hidwaan sa loob ng pamahalaan na may epekto sa mga ugnayan at tiwala ng mga tao sa mga leader ng bansa. Pati na rin ang mga pampulitikang pahayag ng mga senador tulad ni Padilla at De La Rosa ay nagiging mahalaga upang tuklasin kung paano magpapatuloy ang kanilang relasyon at kung ano ang magiging epekto nito sa hinaharap ng politika sa Pilipinas. Ang balitang ito ay nagpapakita ng mga komplikadong isyu sa politika at ugnayan ng mga miyembro ng gobyerno, partikular na sa mga kasong may kinalaman kay dating Pangulong Duterte at sa mga desisyon ng mga kasalukuyang leader sa Pilipinas. Sa isang banda, si Senador Robin Padilla na isang matibay na taga-suporta ni Duterte ay nagpapakita ng pagkakaiba ng pananaw sa mga hakbang na isinusulong ni Duterte. Ang kanyang posisyon na hindi makikisama kay Duterte sa biyahe ay isang malinaw na pagpapakita ng prinsipyo at pananaw sa mga usaping legal at political. Ipinakita nito na may mga isyu na hindi palaging sumasang-ayon ang mga taga-suporta kahit pa may mga malalim na koneksyon o alyansa. Samantala, si Senador Bato de la Rosa naman na may matinding ugnayan kay Duterte ay nagpapakita ng kahandaang magtulungan at magsanib puwersa sa kabila ng mga kasong isinampalaban sa dating Pangulo. Ang pagiging handa niyang mag-surrender kung kinakailangan ay nagsusulong ng imaheng tapat at tapat sa kanyang prinsipyo. Ang balita ay nagbibigay din ng indikasyon na ang mga isyong ito ay nagiging batayan ng mga malalaking debate at posisyon sa politika, habang ang iba ay naninindigan sa kanilang prinsipyo. Ang iba naman ay nagpupursige sa kanilang lohika ng pagsuporta sa dating Pangulo na maaring magresulta sa higit pang hati sa mga pananaw at intensyon ng mga politiko. Sa pangkalahatan, ang balitang ito ay isang magandang halimbawa kung paano ang mga usaping legal at politika ay maaring magdulot ng paghihiwalay sa loob ng mga organisasyon, pati na rin sa mga mahalagang relasyon sa mga leader. Magiging interesting na makita kung paano ito mag-impluwensya sa mga susunod na hakbang at mga desisyon sa politika sa Pilipinas. Kahapon po nang tayo'y umere, ang dami naghahanap sa atin kay Senator Robin Padilla, kay Senador Bato de la Rosa at sa iba pa nila mga kaalyado. Ang sabi nila, may tanong nga dito ang sabi ni Robin Padilla, hindi raw niya iiwan si Kadigong pag nakulong.
sasamahan daw niya kahit sa kulungan. Total, sanay naman daw siya sa kulungan. Bakit wala siya sa eksena? Sabing ganon. At sa mga pahayagan, kahit sa social media, sa lahat po ng aspeto, hinahanap talaga si Senador Robin Padilla, di ba? Ano muna ang punto mo doon, Romel? Ay naku, syempre dahil nga ibinabalik na 2 years ago yung video yan na talaga naman, kaya yan ngayon sinasabi ng mga netizens natin, o nasaan ka na ngayon? Hinahanap talaga siya, pero mukhang magkakatotoo, mukhang paninindigan ni Robin Padilla ang sinabi niya, pero hindi naman basta gano'n na magpapakulong din siya, hindi naman pwedeng gano'n. Hindi ano yun, hindi old video yun, hindi old video, bagong video yun. Pero dahil 2 years ago pa na video na inilalabas pa rin hanggang ngayon. Pero walang connection dito sa pinag-uusapan natin yon, ha. Dito kasi ang pinag-uusapan natin yung pagkadakip sa dating Pangulo. At sinabi naman talaga ni Senator Robin na ano man ang mangyari, sasamahan niya. Ganon din naman si Senador Bato. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi rin naman sapat na basihan yung physical na presensya. Real talk po tayo. Marami tayong nakakasalamuhang tao na ang akala natin ay tapat na tapat sa atin, lagi nating kasama. Pero pagka na tayo ay nagipit at nalagay sa alanganin, iiwan tayo sa gitna ng laban. Sa totoo lang, may mga ganyan. Kaya mas mabuti na yung ganito na sinasabi ni Senador Robin, susunod naman siya sa Netherlands. Dadalo siya doon. Pupuntahan niya ang dating Pangulo dahil para sa kanya, walang iwanan. Yun ang kanya. Alam mo, ako naman, dumaloy naman sa akin at tumawid yung sinabi ni Senador Bato sa interview kanina ni na DJ Chacha at ni Kuyang Ted Filon. Napakagandang parayam. Kumpletong-kumpleto. Maging yung sa OBP ngayon, maganda rin. Noon daw, nagkaharap daw sila ni PBBM. Ang sabi raw at pangako sa kanya, kahit dulo ng buhok nila ng dating Pangulo, hindi mahahawakan ng ICC. Sabi niya, ako wala akong buhok. Sabi niya kanina kay Kuyang Ted Filon, ako wala akong buhok. Pero ako naniwala ako doon sa sinabi niya. Pero ano ang nangyari? Para sa kanya, lame excuse yung tungkol sa Interpol. Dahil parang gustong sabihin at itawid ni Senador Bato na meron namang magagawa kung gugustuhin. Parang ganon. Usapin po kasi ng politika ito, kaya hindi po tayo dapat magpakalalim. Kanila yan. Ito naman po ay atin. Okay, sabi ni Ching Bautista Silverio, ang dami na nila sa Netherlands. I don't think that ICC will allow them to see Digong. Totoo ba kayang gusto ni Robin makita ang ex-president or gusto lang mamasyal sa Europe? Excuses. Ay nako, parang pareho sila ni Juris Dr. Channel. Ang sabi, isa pa itong ang daming nabudol sa sales stock. Pero wait lang, ano nga ba ang maitutulong niya o ano ang role niya dyan? Kung sasama si Mariel, malamang. Ang pagpunta nila roon ay pang check off lang ng bucket list. Ayan. Sabay picture sa harap ng ICC building. Charot! Sabi niya. Ang daming komentong ganito di ba? Sabi naman ni Boycie, loyal si Senator Robin sa amo niya. Sabi ni Mang Ipe, mga diehard DDS, mga sip-sip. Ewan ko sa inyo, basta naniniwala ako sa kasabihang an eye for an eye, a tooth for a tooth. Yun lang, sumama na kayo sumama na kayo sa kanya, kayo ni Naipe. Go! De La Rosa, Roque, Panelo. Ayan, magsama-sama na raw kayo. Sabi ni Boycie Caragay. Dito talaga mahirap talagang pag-usapan itong usapin na to dahil grabe, may kanan, may kaliwa, di ba? Kanyang kampo po yan na dapat din natin irespeto. Kaya lang dahil isa pong kilalang public figure si Senator Robin Padilla, nadadamay siya talaga dito. Tinatanong, nasaan ka? Di ba? Yes. Anong kailangan ka nung arrestuhin si dating Pangulo? Ito naman ang sabi ni Wating-Wating ng London. Wag nang hanapin ang wala, pero saluduhan ang mga tumitindig. Ayan, saluduhan daw ang mga tumitindig. Tama naman yun, yung prinsipyo ng paninindigan. Dapat yun ay talagang purihin natin. Pero hindi sapat nga, sabi ko, yung presensya na pisikal. Hindi sapat yun.
andun ka nga, iiyak-iyak ka naman, tapos inaaway mo naman mga media personalities doon. Nandun ka nga, pero ano ka naman doon, ikaw ang parang bida, di ba? Na parang alam mo ang lahat. Di ikaw na, di ba? Ikaw na yun. Yun na ang lahat, sa totoo lang. Okay. I hope their airfare to the Netherlands is not paid for from taxpayers' money. Oo, dapat lang, Simbang Tita Silverio. Hindi dapat talaga, kanya-kanya, KKB yan. Kanya-kanyang bayad dapat yan, di ba? Ang mahal ng pamasahe na kung lahat na lang ng Europa mga yun, kampi niya. Europe yun. Naku, wating-wating, ang lapit mo na. Ang lapit-lapit mo na, oh. Ang lapit mo na sa The Hague, nasa Netherlands, nasa Europa ka na. Punta ka na at ibato mo sa amin ang mga kwento pagka narating mo. Sa totoo lang, di ba? Ay, nako, eto naman. Sabi naman ni John, bakit hahanapin si Robin doon? Sapat na ba yung presence niya? Ang dami-dami nga nandun, mga urot lang naman. At saka mga amuyong. Amuyong lang naman daw. Ayan. Ay, nako, ewan ko ba. Napakarami talaga nagko-komento. Eto pa, please don't mention my name. Teka lang titingnan ko muna ito, Romel, baka mamaya kasi baka may lumusot. Oo, mahirap na, baka lumusot ito. Please don't mention my name. You are right. Physical presence, it is not physical presence is not important. What's important is, ano man ang mangyari, wala silang iwanan. Magkakaalyado sila. Dapat sama-sama sila. Dahil paano na ang kanilang sinumpaan tungkulin na ano man ang mangyari, wala silang iwanan. Okay, thank you sis. Bukal kaya sa loob ni Robin ang pagsunod? Sana naman totoo, sabi ni Tita Nene Ulanday. Ay, nagduda si Tita Nene. Diba? Oo. Kung susunod silang lahat sa dapat KKD, huwag pera ng taong bayan ang gamitin pang masahe nila. Sabi ni Boycie. Kasasabi ko nga lang, Boycie, di ba?